Sino ba yung tinutukoy niyo rito na ano, DDS groups at Produce retired generals na nahalo doon sa civil society rally? May mga retired generals po na pro Duterte sila na very active na nananawagan sa mga PMA chat groups at meron na yan silang roster ng mga sasama doon po sa rally sa hapon ng January 31. At yun po yung at ang panawagan po nila ouster and impeachment ng administration. So pagka inimpeach si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Di ba? Pag inaus si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Kaya masyadong maingay yung chatter, ika nga. Kaya bakit kami sasama doon sa grupo na yon? So we decided to form our own rally na focus lang doon sa impeachment ni Sara. So ang objectives namin o reasons namin, una, para maipangibabaw ulit yung naratibo about yung unfitness ni Sara Duterte na maging Vice President. Ano? Kasi yun, daang-daang milyon yung ninakaw at nasaksihan natin yan lahat dun sa Quadcom hearings. Then, yung mga psychological na very dangerous for somebody who may succeed as president na ating bansa. Marami siyang mga offenses, impeachable offenses na kailangan natin ibalik sa consciousness ng tao at the same time manawagan doon sa mga mamabatas na i-transmit na nila sa Senado. Pangalawa, ayaw namin na nadidilute yung mensahe kasi alam namin itong budget issue na ito ay sabi ko nga maaring legitimate yung issue, yung hindi binigyan ng budget yung PhilHealth or binawasan yung DepEd budget. Pero these are policy disagreements. Kumbaga ang kategorya niya na yon is policy disagreement. Hindi siya pwedeng itapat dun sa impeachable offenses ni Sara. Okay? Kasi we may disagree with that. Parang yung Maharlik funds lang. So yun. Tapos pangatlo is alam namin na ginagamit itong issue na ito na sa panawagan ng ouster na. Ibang usapan yan. Hindi pwedeng sakyan yan kasi Sara ang iupo dyan. Ngayon, ang tinutulak ng mga retired generals sa mga chatter doon ay transition government na eventually si Digong na ilalagay nila. Sabi ko, hindi natin dapat i-tolerate siya. Okay. Isa-isahin po natin, no? Anong rally po yung tinutukoy nyo na na-infiltrate o nahaluan? Kasi meron pang dalawang rallies bukod dun sa inyo. Yung sa hapon ng January 31 sa EDSA Shrine. Ito yung sa clergy. January 31 na hapon. Okay. Ito yung sa clergy, Ngayon Citizens po, for Good Governance. liliwanagin ko lang, Christian. Okay, ahead, liliwanagin ko lang, Christian, na itong yung mga organizers niyan, yan sila Father Robert Reyes, kaibigan po natin yan. Sina Justice Carpio, kaibigan po natin yan. Sina Prof. Shelo Magno, kaibigan natin yan. Pero hindi naman yung sinasabi natin na sila yung mga DDS Hindi po, yung mga sasakay. Kasi sila lang yung gagamitin na pang-sanitize nung kanilang nagiging instrumento lang, ginagamit lang itong mga mga kaibigan natin na well-meaning citizens naman sa yun. Okay. Pero sino specifically ang tinutukoy niyo dun sa mga conveners? Kasi ang nag-react dito sa publicly, si retired General Eliseo Rio. Dahil dati siya nagsilbi sa Duterte administration. And of course, isa siya sa mga maingay. Si General Rio, isa yan siya. Dayaan. Go ahead, sige po.
Go ahead, sir. Yes, for sure isa si General Rio doon sa tinutukoy ko. Kasi bukod sa naging cabinet secretary siya ni Duterte, never naman niyang tinira si Digong about yung mga anomalya na nasaksihan niya doon po sa DICT. 'Di ba? Sabi ko, bakit hindi mo ginawa 'yon? Nagiging suspicious yung agenda niya. Kaya unless ilabas niya yung nalalaman niya dun sa panahon na nasa DICT siya, as far as we're concerned, wala siyang credibility. At in fact, talagang inamin niya na ano siya, pro Duterte retired general siya. Sabi niya may chatter, no, dito sa mga retired generals na pro Duterte. Gaano ba kalaki itong grupo nito at gaano kaseryoso yung threat coming from them? Sabi ko nga, ang attitude po natin dyan, since galing tayo dyan, ayaw natin i-underestimate, ayaw natin maging complacent kasi hindi natin alam kung merong isang lurker na active general dyan o colonel na na-impluwensyahan nila o naniwala dun sa kanilang mga propaganda, pwedeng yun na maging simula doon. Kasi ang tinatawag namin dyan agitation phase. So parang nag-aano sila, ginagalit nila yung mga opisyal. Kasi ang next step naman nun is recruitment phase. So pagka agitated na, pag na-recruit mo na, next nun, organizing phase na. Yun, until yun na yun, mag-execution phase na sila. Wala pa naman dun sa recruitment phase kasi so far, ilang beses na sila nag-a-attempt mag-recruit pero wala pa namang kumakagat. So hindi lumalaki yung kanilang circle. But you know how these things go, biglaan na lang yan na gumugulong kagaya nung panahon ni former President Erap. Nung una, wala ring mga involved, pero nung nag-snowball na, ang bilis. Diretso na agad sa withdrawal of support. So yan po yan. Ang bottom line po dito, ang nire-raise ko is merong mga ganyang pangyayari at sinasabi nila mismo, join sila dun sa hapon na rally. At yun ang gagamitin nilang panawagan for an ouster. Yan po yan. Okay. And I showed you the receipts, Christian. Hindi ako nag-iimbento lang, screenshot sa kinaukulan. Kaya yun. That's where I'm coming from. So when I say na infiltrate yung ano na yan, yung grupo na yan, ano yun, I was stating it as a matter of fact. Pero sinasabi ko ulit, nililinaw ko, sila Justice Carpio, sila Prof. Shelo Magno, sila Father Robert Reyes, hindi naman sila yon. Okay, yun po. Okay. Tapos linawin din natin. No? Kasi dun sa pahayag ng Clergy and Citizens for Good Governance, halo-halo yung issues, no? Basically, good governance, anti-corruption, kasama rin yung pagpapanagot kay Sara Duterte. Hindi ba enough yung message na yon to actually serve as a deterrent dito sa kung ano man pinaplano ng mga sinasabi niyong humalo o nag-infiltrate? Kaya nga ho, ang kanilang gustong mensahe, lahat sila kailangan palitan. Tapos maglalagay sila ng transition council na eventually, ang ilalagay nila si Digong. Palagay nyo, itong Father Robert Reyes, sina Justice Carpio, ang ilalagay nila dyan, iluluklok nila, hindi. But by then, moot and academic na kasi nagamit na sila. Okay. Ilang retired generals or military officers po yung na-monitor nyong nasa likod nito? Ang nakita namin, ang mga pro Duterte generals doon, siguro mga 8. 8. Retired generals, so mga 8. Okay. Similar ba ito sa mga nadidinig ko rin before na RevGov naman? Yung pinupush nila RevGov? Ganon, similar yon. Okay. So, kasi alam nila na para inclusive sila, lalabas nila issue
for both camps, tapos to justify kung bakit tatanggalin lahat. Then may ipapasok sila, Council Kuno, pero eventually ang iluluklok nila si Digong. Ngayon, when that time comes, who will oppose that? Sina Father Robert? Sina Cielo Magno? Sila Justice Carpio? I don't think so. So yan po yung ano doon. So sa plano nila, yung ang messaging nitong binabanggit yung grupo, resign all, papatanggal sa pwesto both si Bibi at saka si Sara, mag-uupo ng transition government, eventually iluluklok si Digong. Ito yung sinasabi niya? Yes. Yan yung ano nila, ang ultimate plot nila. Kung At gano'n, kung gano'n, di temporary removal ni Sara. Sila mismo, alam nilang kung si Sara din makaupo, erratic din si Sara eh. Baka outside di Colombo din sila dyan. Di ba? Hindi irrational eh. So kaya okay lang sa kanila matanggal din si Sara to make it palatable for everyone at the start. Di ba? O kaya kita mo parang, uy, ano to? Balanse ito. O balanse sa bungad. Pero ang ending, nakikita ba nila ending? Hindi nila nakikita ending. Mabablindside sila dito.